Hello people! Ito naman ang sweets for today. Ang tawag dito ay honeycomb bread or kalia. This time, ang recipe na nilagay ko sa screen ay dinouble ko yan dahil may plano akong gumawa ng hinikain na bread na pangkape-kape. Para kinabukasan sa breakfast, meron kaming pangkape ni Bel. Pero kung itong honeycomb bread lang yung gagawin nyo, susundin nyo yung nasa screen na nilagay ko na recipe. Gumamit ako ng electric mixer dyan at minix ko yan ng 8 to 10 minutes until smooth na talaga siya. Ganyan na yung texture niya, elastic, hindi na madaling mabutol. And then, ilagay natin sa oiled bowl and takpan natin ng cling film para sahin natin yun ng 1 hour. Yung gawa ko kanina ay hindi nga yan nakaabot ng 1 hour na pagpaalsa. Nasa 35 minutes lang yan. Kinabol ko yung oras kasi kakain sila ng alas 6 and minasa ko yan natapos ko yan ng masa ng mga alas 4 na. So, gawal na ako sa oras kaya kailangan ko na siyang imolde para at least isang oras talaga yung pagpaalsa niya bago siya i-bake. Kasi nga after niyang mamolde, lagyan natin yan ng curry cheese or cream cheese. Yung square cheese na nandito sa Saudi, it's cream cheese po. Pareho lang yan siya ng curry cheese. So, yung square na yan ay hinati ko ng 4 para enough talaga yan sa loob. Ganyan talaga yung honeycomb bread dito, maliliit. Mas masarap kasi yung maliliit na honeycomb bread. Hindi siya magandang tingnan pagka makapal yung dough at malaki. So, ganyan lang siya. At may bisita yung mga amo kanina. Yun pa rin yung bisita namin, yung previous na bisita nung mga nakarang araw. So, sila pa rin yung mga magpinsan ng mga amo ko. Nakadalawang baking pan ako dyan kasi yung isa, yung aming bisitang mag-asawa ay hindi kumakain ng nilalagyan ng honey. Yung kanilang kalia or honeycomb bread, syrup lang. Kaya, dalawang kind. Yung isa, lalagyan natin ng honey. Yung isa, lalagyan natin ng sugar syrup lang. So, after na molde, nag-brush tayo ng milk and then naglagay tayo ng sesame seeds. After nyan, papaalsahin natin yan ng 1 hour exactly. Maganda talaga pag maayos yung proofing, nakaayos talaga or enough talaga yung kanyang oras ng proofing para maganda yung kanyang outcome. And then, bibake ko yan ng 350 Fahrenheit ng 30 minutes. Or depende sa inyong oven, depende sa kainit ng inyong oven at depende din sa baking pan yan, mag-differ sa time. Until ganyan na yung kulay ng top, mag-golden brown na siya, okay na yan. And then, nilagyan natin yan ng honey. I-drizzle natin yan ng honey, mas marami, mas masarap. And then, naglagay tayo ng sugar syrup sa kabila. Pwede kayong maglagay instead of sugar syrup, condensed milk, tapos mag-drizzle kayo ng mag-dash kayo ng cinnamon powder. Mas maganda yun para sa akin. Pero sa mga amo, sugar lang. Itong bread na to, gusto ko tamang timing para freshly bake ay hahain sa mga amo ng alas 6 pag mag-break sila ng fasting. Ito naman, dahil dinoble ko yung recipe, ay ginawa ko na lang Spanish bread. Ang sobra. Para meron kaming pangkapi-kapi ni Bel. Sakto wala kaming sliced bread bukas. So, bukas ay ito yung ating breakfast. Tapos, yung ating honeycomb bread ay hindi ko pa natikman. Bukas na siguro. Loaded na yung ating tiyan. Marami na talagang kinakain. Kasi nga, double yung ating pagkain. Dahil pagkain ng mga amo, kakain din yung mga kadama. Meron tayo talagang own recipe ng ating Spanish bread, no? Yung ating multi-purpose dough na tinatawag ko lagi na pwede sa ensaymada, pwede sa pandesal, pwede sa pandikoko. Yung dough na yun ay yun talaga yung pang Spanish bread. Cinnamon roll, ganun. At dahil sa ito nga ay gumawa tayo ng kalia, so dinoble ko na lang, pwede naman to siya Spanish bread din na recipe. Or itong dough na to. Pwede nga to sa pandesal. So, yung palaman yan, 1/4 cup ng breadcrumbs, 1/4 cup ng powdered milk, 1/4 cup ng sugar, and half stick din ng butter. Pero depende sa inyo kung mag-add pa kayo ng butter. I-roll natin yan i-coat natin ng breadcrumbs. And then, paalsahin ulit natin yan ng 1 hour. Then, after 1 hour, i-bake natin yan ng 350 Fahrenheit ng 25 minutes.